So ayun po no, what is up mga tol? It's your boy Mervs TV nga pala ulit. So in this video nga pag-uusapan natin yung mga bagay-bagay na karaniwang tinatanong sa akin, kagaya ng ano nga ba ang pinagkaiba ng motor rate at bike rate? Ano-ano ang mga requirements kapag mag-a-apply kay Foodpanda? Saan pwede mag-apply kay Foodpanda? At magbibigay ako ng konting tips para makapasa kayo kay Foodpanda, ano? Pag-uusapan natin yan habang ako ay bumabiyahe. Bumabiyahe kasi ako ngayon. Sana nga lang hindi umulan. Marami pa rin kasi nagtatanong sa akin kung paano mag-apply kay Foodpanda, ano mga pwedeng gawin. So pag-uusapan natin yan ngayon, ano? So simulan natin sa ano nga ba ang pinagkaiba ng motor rate sa bike rate. Tinawag silang motor rate at bike rate kasi magkaiba sila ng rate. In which ayun yung unang pagkakaiba nila. Sa motor rate, mas mataas ng konti ang fare compared sa bike rate. Wala akong specific amount kung magkano yung difference nila. Based sa mga nakausap ko na riders, nakakwentuhan ko riders, yes, mas mataas nga daw yung fare ng motor rate compared sa bike rate. Pero konti lang, halos hindi mo din naman ramdam yung difference. Kasi kung i-compare mo yung mga kinikita ng bike rate sa motor rate, halos same lang din. Kaya lang naman mas mataas ng konti yung sa motor rate compared sa bike rate is because mas malayo yung pick up nung sa motor rate. Mas malayo yung binabiyahe niya kumbaga. Compared sa bike rate na syempre ang ibibigay na booking sa'yo, yung alam lang ni Panda na kaya ng bike. I believe ayun yung dahilan kung bakit mas mataas ng konti yung sa motor rate compared sa bike rate. Pero again, sobrang lang nun, sobrang konti lang. Halos hindi din nagkakalayo yung kaya mong kitain sa motor rate at saka sa bike rate. And another thing, kapag motor ang ibabiyahe mo, syempre, nandyan yung may dagdag gastos ka. Syempre, kung nakamotor ka, kailangan mo maggas. Hindi naman pwedeng babiyahe ka nang walang gasolina, di ba? Compared sa nakabike na hindi mo na kailangan ng gasolina. Pero syempre, when it comes sa pagod, mas pagod yung nakabike kasi buong katawan mo yung gumagalaw compared sa amin na mga nakamotor na halos upper part lang yung gumagalaw sa amin. And another thing, kapag motor ang gagamitin mo pang biyahe, syempre nandun yung matakaw sa maintenance, especially kapag full time rider ka tapos araw-araw mong ginagamit yung motor. Tatakaw siya sa maintenance. Kagaya nun sa akin, madalas na ako mag change oil ngayon. Mabilis ko nang nare-reach yung 1,500 kilometers kasi ganung odo ako mag change oil. Isa yun sa dapat nyo i-consider kapag motor rate yung a-applyan nyo. By the way, may booking na pala tayo. Ang booking natin ay sa Ever Commonwealth, 6 kilometers away from my location. Diba? Ito yung sinasabi ko kanina na malayo yung bato ng booking sa'yo, malayo yung pick up. Yung gawin nyo, obserbahan nyo yung lugar nyo kung sa tingin nyo is masyado magkakalayo yung mga vendor, like yung mga fast food, magkakalayo, pwede kayo mag motor rate. Kung sa lugar nyo naman is halos magkakalapit lang yung mga establishment like mga condominium, tapos mga fast food magkakalapit lang, yun, pwede kayo dun pwede kayo dun mag bike. Pero again, nasa inyo pa rin yun kung ano yung gusto nyong applyan. At kapag nakapag-decide na kayo kung anong gusto nyong applyan, pag-usapan naman natin ang requirements. Ano mga kailangan mong requirements para makapag-apply ka kay Foodpanda. Pag-usapan natin mamaya yung mga requirements. Pick upin ko lang to. Alright. So ayun, nasa atin yung order mga tol. And tayo ay magpo-proceed na sa drop off location. Takbong pogi tayo nito kasi medyo fragile yung dala natin. Cake kasi. Kasi medyo malaki pa siya, 8x12 ata yung size. Anyway, mabalik na tayo sa pinag-uusapan natin kanina. So kapag napag-decide ka na kung anong applyan mo, kung motor rate ba or bike rate, ano-ano nga ba yung mga requirements? Simulan natin sa motor or sa motor rate. Kapag motor rate yung applyan nyo, syempre unang-una na dyan ang professional driver's license. Yes mga tol, professional driver's license. Hindi non-pro kundi professional. Kailangan professional. Ganun naman kasi talaga yung batas dito sa Pilipinas na kapag gagamitin mo yung sasakyan mo sa pagkakakitaan, kailangan yung license mo is
professional. Sunod is ORCR ng motor. Kailangan nyo din yon. So alam ko may magtatanong dyan, paano naman kapag yung motor or ORCR ay hindi nakapangalan sa inyo? So kapag ganun, ang kailangan nyo ay authorization letter mga tol. Kailangan nyo ng authorization letter na inaalaw kayo na gamitin yung ORCR or motor sa pag-a-apply or pagbiyahe kay Foodpanda. And aside dun sa authorization letter, syempre kailangan may proof. Kailangan ng Xerox ng ID, 3 specimen. So 3 pirma lang. Bali Xerox nyo yung ID ng owner, tapos kailangan may 3 pirma doon. Ayun yung pangalawa. Tapos ang sunod naman ay TIN number. Isa sa pinaka hinahanap ni Foodpanda is TIN number. Kung may TIN ID kayo, okay na yun. Ayun na lang yung ipasa nyo. Kung wala naman kayong TIN ID, pwedeng kumuha kayo ng any form na nagpapakita ng TIN number nyo. Kasi yung number yung mahalaga dun eh. Kay Foodpanda kasi, kapag sumasahod tayo, may bawas si Foodpanda na tax, which is 2%. Dun mapupunta yon. Kaya mahalaga talaga yung TIN number. Pero kung pupunta kayo sa BIR, edi ang kunin nyo na lang is TIN ID. Mas okay pa, may extra ID kayo. Okay, sunod naman ay valid ID. So any valid ID na meron kayo, alam naman natin yung mga valid IDs na ina-accept dito sa Pilipinas, di ba? Lagay ko na lang din yung list yan sa screen kung ano-ano yung mga valid ID na tinatanggap dito sa Pilipinas. Sunod naman doon ay criminal records. Ang criminal records ay either police clearance or NBI clearance. Ayun yung sunod na requirements mga tol. Kailangan nyo yun. Syempre dapat wala kayong kaso. Pag may kaso kayo, ay sorry kayo. Hello? Hello po, good morning po. Foodpanda po. Yes po sir, sa building L po. Yes, dito na po ako ma'am. Nandito na. Sir, pabukas. Wait lang sir, bababa na po. Okay po. Nadarap ko na yung unang order. May pumasok din naman agad na panibagong booking sa KFC Visayas Avenue. So ayun nga mga tol, bali ayun yung mga main na requirements kapag mag-a-apply ka kay Foodpanda gamit ang motor. So aside from dun sa mga main na requirements, nandyan rin yung kailangan nyo ng picture. Either selfie picture o kaya 2x2 picture. Gagamitin naman yon sa profile picture nyo. Yan, tapos kailangan nyo din pala ng selfie with your motorcycle na gagamitin nyo. Mas okay kung kita yung plate number doon, at saka kung may top box kayo o kaya meron kayong insulated bag, isama nyo na sa picture. Mas okay yun. Para hindi na rin kayo maobliga na umorder or bumili ng Foodpanda bag. Kaya nangyari sa akin, hindi naman ako ni-require ni Foodpanda na umorder ng Foodpanda bag. So balayin yung mga requirements mga tol kapag mag-a-apply kayo kay Foodpanda gamit ang motor or motor rate. Pagdating naman sa bike rate mga tol, halos similar lang siya. Ang pinagkaiba lang is walang ORCR at saka walang professional driver's license. Wait lang, pick upin ko lang tong order natin dito sa KFC. Balikan ko kayo dyan. Tumulan na nga. Tagal nila mag-prepare ng order doon. Sobrang tagal, nabutan na tayo ng ulan. But ayun na nga, nasaan ba tayo? Nawala tuloy ako, ang tagal kasi mag-prepare ng pagkain doon eh. So ayun sa requirements ng bike rate mga tol, kapag naman bike yung apply nyo, halos pareho lang. Bali yung mga kailangan nyo na lang kapag bike rate yung apply nyo ay criminal records, which again NBI or police clearance. Mahalin dun sa dalawa. Accepted naman yon kahit NBI or police clearance, mahalin. Tapos TIN number, ayun nga yung nabanggit natin kanina. TIN number or any form na nag-show yung TIN number nyo, kailangan nyo ng TIN number.
Okay. Sunod ay picture. Kailangan nyo din ng selfie picture, 2x2 picture para sa profile nyo. Hello, Food Panda. Papunta na po. Dito po ako sa gate, ma'am. So yung wait lang natin si customer mga tol, papunta na daw. Ba't na din muna ako po, wala naman yung ulan eh. Tagal na nga nung pick up, tagal pa nung customer. Anyway, while we are waiting sa matagal na lumabas na customer, ayun nga, sunod na kailangan nyo ay selfie kasama yung bike na gagamitin nyo pagbiyahe kay Food Panda. So ayun lang yung mga requirements kapag bike rate yung a-applyan nyo. Ilagay ko na lang din sa screen yung mga requirements para pag may nakaligtan ako, isama ko na lang din. So yun mga tol, meron tayong panibagong order dito lang sa Don Benitos, Visayas Avenue. So ayun, kapag nakompleto nyo na yung mga requirements mga tol, all goods. Maganda yun, maganda makompleto nyo muna yung mga requirements bago kayo mag-apply. Sa pag-a-apply naman, merong dalawang way. Ang unang way ay online. Online yung application. So bale, isasubmit nyo lahat ng requirements nyo online. Ilalagay ko yung referral link ko dyan sa comment section at sa description kung saan kayo pwede mag-submit ng application. Kasi once na kompleto na yung requirements nyo, isasubmit nyo siya online. Sa pagsasubmit ng application mga tol, advice ko lang, picturean nyo yung mga requirements ng malinaw. Mas maganda kung halimbawa sa labas kayo magpipicture, sa labas ng bahay, tapos yung tanghaling tapat, yung maliwanag talaga, mas okay yan para mas clear yung mga details nung requirements nyo. Siyempre, i-review ni Food Panda yun, kaya mas maganda kung malinaw yung pagka-picture nyo. Kapag pipicturean nyo yung requirements mga tol, mas okay kung walang ibang kasama dun sa picture. Halimbawa, ID yung pipicturean nyo. Picturean nyo lang is yung ID. Pwede nyo ipatong sa bond paper, tapos picturean nyo para clear yung background kumbaga. Pwede nyo din namang i-edit yung requirements mga tol. Halimbawa, pagka-picture nyo, pwede nyo i-edit yung picture para mas malinaw yung mga details. Kung marunong kayo mag-edit, okay din yun. Para mas malinaw yung details na nandun sa papel o sa requirements nyo bago nyo i-submit. Try nyo yung link na nilagay ko dyan sa description at saka sa comment section. Malay nyo, swerte yung link ko, doon kayo matanggap. Anyway, ayun nga yung isang way para makapag-apply kay Food Panda is online. Sasubmit yung application nyo online, tsaka mga requirements nyo online. At yung isang way naman mga tol is through caravan. Kapag caravan kasi minsan, nag-hire sila ng rider or biker on the spot. Doon ako natanggap din pala sa caravan mga tol. Pero mas maganda kung magsasubmit muna kayo ng application. Isasubmit nyo muna yung application online para i-guide na lang kayo ng tao dun sa caravan kung ano yung mga kulang o ano pang kailangan yung gawin para matanggap agad kay Food Panda. Popeyes. Pick upin ko lang din tong order natin ng isang mabilis mga tol. Tara. So ayun mga tol, bali ang dami ng order na to. 23 one piece chicken, tapos 23 na drinks. Ang dami. So bali nag-request kami ng backup rider. Ang tulig ng agent na nakakausap ko kasi, sabi ko request lang ako ng backup rider, kahit isa or dalawang rider. Kaso ang binigay sa akin 3. Bali 4 kaming rider magpipick up dun sa order. Walang nga kadami. Pero okay lang, tigda-dalawa kaming doon, tigda-dalawa kaming supot. Ito yung kasabay ko na rider, ito si Pops. So ayun nga mga tol, na-drop na namin ni Pops yung order na 2. I mean yung ibang order na drop na namin ito ni Pops. Shoutout Pops, sama kita sa vlog. Nagpaalam naman tayo doon kay Pops. Ayun, may panibagong order na ulit tayo mga tol. McDonald's Matino naman. Dito ulit sa Matino. Pero this time ay sa McDonald's. So bali ayun mga tol yung masishare ko sa inyo ngayong araw. And kung may gusto pa kayong pag-usapan natin, ang plano ko kasi sana is share ko sa inyo yung process kay Food Panda mula pag-apply
hanggang sa pagbiyahe. Basta magbibigay ako ng tips na sa tingin ko ay helpful para sa pagiging isang rider. And kung nakatulong nga itong video na to sa inyo mga tol, kindly give this a like and subscribe na sa ating munting channel. Madami pa tayong vlog about kay Food Panda na. Uulan na naman. So ayun mga tol, tuloy ko na lang din muna itong biyahe kong ngayong araw. Hanggang sa muli, palag lang ng palag.